confess, confess, baptize. Okay? baptize. Yun, yung 5 steps. Makinig, manampalataya, magsisi, confess, mag-confess, and then mag-baptize. Okay, 5 steps. Kaya tapos na natin yung ikatlo, yung repentance. Ano ba ang role ng repentance sa salvation? Okay? Punta na tayo dito sa confession. Okay, kasi confession is an important part of God's plan of salvation. Importante ito. May kinalaman sa kaligtasan. Kaya ito ang pag-aralan natin, ano ba ang kinalaman ng confession sa kaligtasan. Okay, sa New Testament, confession means openly acknowledging that Jesus Christ is the Son of God and Lord. Ayan, ayon sa outline na pinadala ko sa inyo. It is not merely saying words but expressing genuine faith from the heart. Yun ang mapapag-aralan natin mamaya. That's why biblical confession is closely related with faith, repentance, baptism, and faithful Christian living. Okay. Itong repentance, confession kasi. Itong confession, lagi nababanggit din sa 5 steps of salvation. Nababanggit natin yung confession sa 5 steps of salvation. Kaya lang hindi masyadong natatalakay. Kaya ngayong hapon ay tatalakayin natin itong confession. Okay? What is the role of confession in salvation? Okay, ang key text natin, key text, ay matatagpuan dito sa Romans chapter 10, verses 9 to 10. Okay, so are you ready? Handa ba kayong magbasa dito? Romans 10, 9 to 10. Sino ang nakahanda sa inyo? Romans 10, 9 to 10. 10, 9. Sige. 9, Sister, 9 to 10. Amy. 9 to 10. 9 to 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay, merong salvation doon, merong save. So in other words, pag talagang hinimay-himay natin yung verse na ito, yung confession, merong connection o kinalaman sa kaligtasan ng tao. Kaya napakahalaga, kailangan maliwanag sa atin kung ano ba itong confession at ano ba ang role ng confession sa salvation. Okay, una, liwanagin natin. Ano ba ang confession? What is confession in the Bible? Ang Greek word ng confession ay, anong sabi niya doon? Homologeo. Homologeo. Na ang ibig sabihin, literal na meaning ng homologeo is to declare openly. Yun, to declare. Mga ibang translation to agree, to declare openly. Kaya, if we look, itong pag-aralan natin ang biblical confession ayon sa mga verses na may kinalaman sa confession, ito ang nakikita natin. Number 1 is confession is acknowledging Jesus as the Christ. Okay, mamaya ipapaliwanag natin ano ba ang ibig sabihin pag sinabi natin Jesus Christ is the Christ. Kasi akala ng mga iba, yung Christ kasi, Jesus Christ, akala nila, Jesus, yun yung sure name niya. And then si Christ, Christ, yun yung family name. Jesus
Christ. Pero hindi. Okay? Nung panahon ni Jesus Christ, wala pang family name noon. Okay? So, yung Christ, it is a description of who Christ is. At mamaya ipapaliwanag natin kung anong ibig sabihin pag in-acknowledge natin na si Jesus Christ o si Jesus ay Christ. Okay. Number 2, na makikita natin, confession is declaring Jesus Christ publicly before others. So in other words, in our declaration, in our confession, i-confess natin sa harapan ng mga tao. Okay, 'yun ang ginagawa nila noon. So, ikatlo, if we confess Christ, it means we are submitting ourselves to His Lordship. Ayan, ipapaliwanag natin mamaya. And then, ikaapat, confession means we are identifying ourselves as disciples of Christ. Okay, talagang dinedeclare natin. Hindi tayo nagtatago na secret na disciples of Jesus Christ, kundi talagang dinedeclare natin, ino-open natin sa mga tao na tayo ay mga disipulo ni Kristo, na tayo ay mga Kristiyano. That's why confession is more than just reciting a formula. Okay, now, una, we need to understand kung bakit, why is confession necessary? Bakit kailangan ang confession? Okay? Pag confession, sabi natin kasi, naririnig natin yung salitang confession. Ano ba yung pumupunta sa isip natin? Kasi mula nung bata tayo, naririnig natin kasi itong confession To the priest. Yung una siguro, pag sinabi nating confession, yung pupunta ka sa pari at i-confess mo, sasabihin mo yung mga isasabihin mo lahat yung mga kasalanan mo sa pari. Okay? So, yun ang confession. Yun ang kinalakihan natin. Pero, that is confession. Kaya lang pinag-aaralan natin yung biblical confession, kung ano ba itong confession na sinasabi dito sa Biblia na merong kinalaman sa kaligtasan. Okay? Yun ang pag-aralan natin. Kaya balikan natin yung question kanina. Bakit kailangan? Why is confession necessary? Okay? Una, si Jesus Christ mismo ang nagsabi. So, siya ang nagsabi na yung kahalagahan ng confession. Okay? Matatagpuan natin yon doon sa Matthew chapter 10, verses 32 to 33. Yon. Ano ba ang sinabi ni Jesus doon? Sa Matthew chapter 10 verses 32 to 33. Basa. Sinong magbasa? Sinong meron? Ako meron. Sige, sister. Sige, kasi ready naka-print sa inyo nakikita ko. Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. Yon, maliwanag yung sinabi ni Jesus Christ, Pag kinonfess daw natin si Jesus Christ before men, sabi niya, ibig sabihin sa harapan ng mga tao. Pag kinonfess natin, hindi lang sa harapan ng pari. Ang tinutukoy dito, Itong confession sa harapan ng mga tao. Okay? So, pag kinonfess daw natin si Jesus Christ sa harapan ng mga tao, ano daw ang gagawin niya pagdating ng araw? Anong sabi niya? I will also confess before my Father who is in heaven. Ang ganda, pagdating natin sa langit, ewan ko kung paano, hindi natin alam, pero siguro, pagdating natin sa langit,
iko-confess ni Jesus itong taong ito, itong taong ito talagang hindi tumalikod, hindi tumalikod, talagang pinanindigan yung kanyang pananampalataya. Kaya itong taong ito ay talagang good and faithful servant. Yon siguro, So, Baker sa langit. yan. Ibabakir tayo ni Jesus Christ sa langit. Ibaback up tayo. Iko-confess niya sa harapan ng Father na tayo ay talagang faithful na disciples niya. Okay. Pero pag pinatuloy natin itong verse na ito, sabi ni Jesus Christ, whoever denies me, before men, I will deny him also. Yun ang nakakatakot. I-deny tayo ni Jesus doon sa harapan ng ating Ama. Okay? That's why, yung totoong pananampalataya, yung sabi ko kanina, ang dahilan kung bakit i-declare natin, i-confess natin, para hindi tayo yung tinatawag na disipulo na tago ng tago. Ibig sabihin, ayaw natin malaman ng mga tao na tayo ay Kristiyano. Okay? Kasi nung araw kasi, especially during the time of Jesus Christ, meron ding mga sumusunod kay Jesus Meron din mga followers ni Jesus Christ, pero ayaw nilang ipaalam sa mga tao. Una, siguro natatakot sila. Kalawa, siguro nahihiya sila. Yan. Mayroon ba kayong alam na sa Bible na disciple na ayaw magpakilala na siya ay disciple of Jesus Christ? Meron ba? Sino? Di ba si Peter, ilang beses niyang Dinenay niya si Jesus. Oo, minsan. Pero sa bagay, open naman sa mga tao, alam ng mga raming tao na siya ay disciple ni Jesus Christ. Kaya lang, yung critical na situation, talagang dinenay niya. Dinenay niya si Jesus Christ. Alam ko sinong disciples? Ano tanong niya? Follower. Follower, pero secret lang. Ayaw niyang mabulgar. Ay, Peter. Si Peter. Oo nga, si Peter, yeah, nung situation na yon. Pero dati talagang open naman siya na he is a follower of Jesus Christ. Kaya lang yung critical situation kasi talagang natakot. Si Peter. Yeah. Isa pa, bigyan kayo ng clue kasi ayaw ipakilala yung sarili noon kasi meron silang posisyon kasi yung posisyon nila kumukontra mismo kay Jesus. Kumukontra pag nalaman ng mga tao baka parang natatakot sila alisin sila doon sa posisyon na yon. Sino yon? Meron akong dalawang tao na kilala. Una si Nicodemo, di ba? Kaya nga si Nicodemo pumunta gabi kay Jesus. Kaya noon ayaw niya na malaman ng mga tao na naniniwala siya kay Jesus. Okay, meron pang isa na talagang mataas din ang katungkulan. Actually, both Nicodemus at yung taong ito they are member of the Sanhedrin, ruling court ito ng mga Hudyo. Kaya napakataas yung Sino pa? Si Peter. Kaya nga si Peter, yung isa na binanggit natin kanina. Sino pa kaya? Sino? Ang alam nyo? Yung Sakeo. Pwede rin si Sakeo. Talagang din. Yeah. Pero ang isa ang pangalan ay Joseph
na taga Joseph of Arimathea. Arimathea. Yan. Kasi si Joseph, hindi masyadong nababanggit din si Joseph Tago din ng tago noon. But talagang mataas ang katungkulan niya. Sanhedrin siya, member ng Sanhedrin si Joseph. Okay, at mayaman. Oo, pero nung namatay si Jesus, imbes na nagtago, itago yung kanyang identity, hindi na sila natakot noon. Kasama na niya si Nicodemo kasi both of them were members of the Sanhedrin. Kaya lumabas sila, kinuha si Jesus Christ at inilagay doon sa tomb of Arimathea. Yung libingan ni Joseph, I should say, yung libingan ni Joseph ibinigay kay Jesus. Yung libingan niya. Kaya nailibing si Jesus doon sa libingan ni Joseph of Arimathea. Hindi na siya natakot. Kaya noon talagang bulgaran na. Pinakita na nila sa mga tao na siya o sila ay mga disciples of Jesus Christ. Oo, kasi yun ang gusto ni Jesus. Malaman ng mga tao na tayo ay mga followers of Jesus Christ. Oo, mga followers. Oh, meron nga kanta, I want the world to know. Sabi niya, I want the world that I'm a Christian. na tayo ay mga Kristiyano. Okay, that's why yun ang sabi ni Jesus Christ. That's why true faith, yung totoong pananampalataya should not be hidden. Okay, should not be, dapat hayag. Yun ang gusto ni Jesus. Dapat hayag ang ating pananampalataya. Oo. Pero kung minsan tayo, ayaw natin, gusto natin, itinatago Kaya kahit sa workplace natin, ayaw natin na malaman nila na tayo ay mga Christians. Oo. Okay. Kaya, oo. So, ikalawa, ito naman ay si Paul. Si Paul naman ito. Yun, yung binasa ni Sister Emmy kanina, Romans chapter 10, verses 9 to 10. Okay, ano bang sabi doon? Sabi niya, that if you confess, sabi niya, with your mouth. Okay, so if you confess with your mouth, the Lord Jesus, and believe in your heart. Sabi niya, that God has raised Him from the dead. Yun. You will be saved. Oh, wow. So, merong kinalaman talaga sa salvation ito. For with the heart, sabi niya, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Okay. So ito raw. Yung confession. Kaya itong confession, may connection kasi ito sa faith, sa pananampalataya, yung confession. Okay? Kasi una, 'di ba, nung narinig natin ang gospel, anong nangyari? Anong sabi ng Romans 10 verse 17? Alam niyo ba 'yon? Yung sabi niya, faith comes by beware of men, for they will deliver you to the councils. Marriage you in the synagogue. Yung Romans 10 verse 17, alam niyo yon, Romans 10:17. Yung sabi niya, faith comes by, anong sabi niya? Hearing. Faith comes by hearing. And hearing from, the words of God. Specifically, gospel. Ayan. Kaya nung napakinggan natin yung gospel,
'di ba, na napag-aralan natin noon about yung faith, ano? Yung faith. Ibig sabihin una, mapakinggan natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan na napakinggan natin? That Jesus died for our sins, He was buried, and He was resurrected. Yun, napakinggan natin yon. Nalaman natin na dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, tayo ay napatawad. Yon. Now, pagkatapos na nalaman natin yon, anong nangyari? Nabuo yung ating pananampalataya. O, yung faith natin. Kaya nga, yun nga, sabi niya, faith comes by hearing. O, pag wala kang narinig, walang pananampalataya. Ha? Kaya, ang totoong pananampalataya ay nakinig sa katotohanan. Hindi pwedeng ipinanganak ka, lumaki ka, at meron ka ng pananampalataya. Ha? Oh, kaya yung sabi ng mga iba, ito na yung kinalakihan ko eh. Ano ba yung kinalakihan mo? So, kaya yung tunay na pananampalataya dito ay yung narinig mo yung ebanghelyo. Okay, nung narinig mo, nagkaroon ng pananampalataya. Ha? So una sa ulo. Yung pagkaunawa natin, naunawaan natin, naintindihan natin, okay? Kaya yung salita ng Diyos pumunta sa ating ulo, pagkatapos, pumunta sa ating, puso. Yan, yun na yung sabi niya eh. Jesus Christ, and believe in your heart. Kaya hindi na lang ulo, kundi puso. Hindi na lang head knowledge, kundi talagang galing na sa puso, pumunta na dito sa puso. Kaya sabi niya, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your, anong sabi niya? Believe in your heart. Talagang sincere na yung kanyang pananampalataya. Kasi nalaman na niya, naintindihan na niya, that God raised Him from the dead. Nanampalataya ka na Jesus Christ raised from the dead. He died for our sins. He raised from the dead. And then sabi niya, you will be saved. Okay. So that if you confess, sabi niya, for with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made. Ayan. So makita natin yung sequence. Nakita natin, una, yung faith, yung gospel, narinig natin, pumunta sa ulo natin, pagkatapos, pumunta sa puso, pagkatapos, lumabas. Lumabas sa ating mga bibig. Yun ang tinatawag na confession. Kaya faith is inward, galing sa loob, pagkatapos, lumabas sa ating mga bibig. Sa ating mga bibig. Kaya, yun ang sabi niya. For with the heart, one believe, okay, galing sa puso, and with the mouth, confess. Confession is made. Sabi niya, unto salvation. Okay, kaya kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas sa ating nguso. Ating bibig. Yan, bibig pala. Nguso. Kung ano yung nasa puso, lalabas sa nguso. Yan. Kaya tama yung sabi ni Jesus sa Matthew 12:34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi niya. Kaya kung ano yung nasa puso mo raw, yun ang lalabas sa bibig mo. Sa bibig. Oo, sa bibig. Yan. Kaya kung marumi yung nasa puso, yun ang lalabas sa bibig. Oo. Pero kung yung good news ang nasa puso, lalabas yun at i-confess mo si Jesus Christ. Okay. Now, letter C, kung bakit kailangan, why confession is necessary. Kasi dito sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, anong sabi doon? Philippians 2, 9 to 11. Ito, one day every knee will bow and every tongue will confess
Jesus Christ is Lord. Oo, yan ang summary ng Philippians 2:9-11. Pero basahin nga natin yung pakibuklat nga, yung talagang Philippians 2:9-11 or kahit 10-11. Para kumpleto, 9-11 na lang. Pag merong ready sa inyo na magbasa ng Philippians chapter 2 verses 9-11. Because this is a very important verse na kailangan malaman natin. Ready na ako, Pastor. Sige, sister. Therefore, Philippians 2. Sige, sister. Sige, sister Aileen. Sige. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Amen. That Every at name. of Jesus, every knees should bow Bow in heaven and on earth and on the earth. under the earth. Every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the God Father. the Father. Okay, so yun, yung sabi sa last, and every tongue acknowledge. Sa ibang translation, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, sabi niya. So, una, sabi niya, kasi ang background yan, kung bakit sinabi ni Apostle Paul, tinutukoy niya si Jesus Christ bilang Diyos, sabi niya. Bilang Diyos. So, bilang Diyos, pagkatapos, pinabayaan niya yung kanyang posisyon noon at naging tao at naging servant siya. And then pagkatapos hanggang sa namatay sa cross, sabi niya doon. Pero darating ang araw, God raised him up from the dead, sabi niya. At darating ang araw, one day, sabi niya, every knee, anong sabi niya? Every knee shall Shall bow. bow. Yon, lahat ng merong, ano ba yung Tagalog ang knee? Tuhod. Lahat ng mga may tuhod, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Sabi niya, lahat daw, binanggit pa niya kung sino yun yung mga yon. Anong sabi? Sino ba yung mga mag-bow down sa kanya? In heaven, and then And on earth. and on earth, and Under the earth. under the earth. Sino ba yung in heaven na tinutukoy doon? Heaven. Angels, maybe. Jesus. Mga angels siguro, Yon, lahat ng mga angels sa heaven, talagang i-acknowledge nila, i-confess nila talaga. Pagdating ng araw, talagang lahat sila yuyuko and they confess that Jesus Christ is Is Lord. Lord. Yon, in heaven. Ano naman itong earth? Tayo. On earth. Tayo. Tayo. Lahat ng may tuhod dito sa lupa. Wala tayo. Ibig sabihin, hindi lang Kristiyano. Parang nakikita ko dito kahit yung mga hindi Kristiyano. Ibig sabihin, they will be compelled. Everybody. Everybody will be compelled. Talagang ma-realize nila that Jesus Christ is Lord. Okay? At luluhod sila at i-confess nila that Jesus Christ is Christ is Lord. Lord. Yon. Di maliligtas lahat. Yun ang sabi ng mga iba. Yun, naniniwala sa universal salvation. No. Ang ibig sabihin nun, everybody malalaman nila na si Jesus Christ ay Lord. Kahit i-confess na nila sa panahon na yon, wala na. Too late na. Yan, too late na. Kasi sabi niya, hindi lang earth ang sabi niya. Ano pa? On earth and Under the earth. Ito ang problema. Ano kaya ang ibig sabihin ng under the earth? Ano kaya yon? Sino kaya yung mga nasa under the earth? Nasa tubig. Nasa tubig. Ano yung nasa tubig? Mga sirena? Ano naman yung nasa, under the earth, sabi niya. Under nga under the earth. Under the earth. Yung mga patay na siguro. Mga patay. Bakit pati yung mga patay?
Kasi mabubuhay sila eh. Under the earth. Yan. O yung kwan. Ano ba Nasa tubig. ano bang tawag doon sa kwan sa yung maliit na tao na nasa Duwende? Hindi. nasa nuno ng kwan. Under the earth. Nasa under the earth. Maliliit na tao. Oo, anong tawag? Duwende ba yun? Oo. Mga tiyanak, oo, mga unan. So, Hindi. ano yung under the earth? Under the earth, ang mga, may iba-ibang kwan kasi yun eh. Merong naniniwala na under the earth, yung mga iba, mga patay, sabi nila. Pero yung patay, nabubuhay na eh pagdating ni Jesus Christ, di ba? Sabi naman ng mga iba, under the earth, ibig sabihin kahit yung mga 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 evil spirits. Satan. Oo, yung mga kalaban. O ibig sabihin, kung sila yon, hindi sila magbabaw dahil they want to follow Jesus Christ. Pero yung sabi ko nga kanina, yung pagbabaw nila, it is an acknowledgement that Jesus Christ really is Lord. And it is also a sign of surrender. Surrender na. Ibig sabihin, talo na sila. So they are the demons. Mga demons. Kahit si Satan. Kahit si Satan. So magbabaw sila kay Jesus Christ. Pero wala nang magagawa, hindi sila maliligtas. Wala silang, they will be compelled to bow down. At sasabihin na si Jesus Christ is Lord. Ibig sabihin, lahat-lahat. Kahit yung mga tao na mayayabang ngayon, yung mga mayayaman na hindi nila ina-acknowledge ngayon si Jesus Christ as Hindi Lord. naniwala. Hindi naniwala, pero darating ang panahon, whether you like it or not, magbabaw sila at i-acknowledge nila si Jesus Christ as Lord. That is too late na. Pero too late na. Too late. Kaya habang hindi pa too late, Habang hindi pa. ngayon na. Tayo, ngayon. That's why Christians should willingly confess Him now. And then sabi dito, to the glory of the Father. That's why confession honors the Father. And it honors Christ also. Kaya napakahalaga. It is very necessary for us to confess Jesus. That's why we're learning. Kaya sinabi ni Jesus Christ yon, that we need to confess so that the Father will confess us also when we will be in heaven. And then ikalawa, si Apostle Paul, sabi niya, we need to confess kasi merong connection yon sa kaligtasan, sa salvation. Okay? And there will come a time when all knees will bow down and everybody will confess that Jesus Christ is Lord. Good. Okay, kaya yon actually yon ay acknowledgement na si Jesus Christ hindi lang tao, kundi Diyos. Kasi hindi pwedeng mag-bow down ka sa tao. Sa Diyos lang tayo mag-bow down. Okay, now let's go to number 3 points. Yung mga examples, tingnan natin yung mga examples ngayon dito sa New Testament kung paano sila nag-confess. Okay? Ayan. So una, dito sa ating listahan, yung Ethiopian eunuch. Sino ba itong Ethiopian eunuch? Eunuch. Ito, may mataas na katungkulan din ito sa Ethiopia. Pero itong Ethiopian eunuch, mahilig magbasa ng Bible ito. Pero hindi niya maintindihan. Kaya lang hindi niya naintindihan yung binabasa niya. Laging nagbabasa, hindi naman naintindihan yung pagbabasa niya. Kaya ang Holy Spirit sabi niya kay Philip, sasakay ka dyan sa karwahe. Sumakay si Philip sa karwahe. Pagkatapos nakita niya nga, yung Ethiopian, nagbabasa siya ng Book of Isaiah, yung binabasa niya. Kaya lang, nung tinanong ni Philip, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi naman ni Kwan Eunuch, paano ko maintindihan kung walang magpaliwanag? Kaya si Philip,
Yun, pinaliwanag niya. Pinaliwanag. Pinaliwanag niya. So sa magitan ng yung pagbabasa niya sa Book of Isaiah, pinaliwanag ni Philip ang gospel. Yung tungkol kay Christ. Kasi tinatanong niya, sino ba itong kwan, yung... Marami pa dito mga sinulit, iba-ibang kulay. Oh. Kaya sino ba ito? Itong ano 'yon, yung lamb, yung lamb na tinutukoy na ito na dadalhin doon sa slaughter. Kaya si Philip pinaliwanag niya, yung lamb na tinutukoy diyan si Jesus Christ. Yon. So pinaliwanag na niya yung gospel. Kaya naintindihan ni Philip yung gospel. Naniwala siya. Si Eunuch, I should say. Naniwala siya pagkatapos, nakita niya yung tubig. Siguro, pinaliwanag din ni Philip yung about baptism. Yun. Kaya, sinong nakita ni Philip, ni Eunuch yung baptism, pinara niya yung yung karwahe. Pagkatapos bumaba sila at sabi niya, nandito ang tubig, sabi ni Eunuch. Sino pa ang nakakahadlang sa akin para mabautismuhan? Ayan. Anong sabi niya sa Acts 8:36-38? Basahin nga natin. He was baptized. He was baptized. Pero basahin na natin yung hindi ko kasi nailagay yung yung whole ng verse 36-38. Okay, so yung pag ready kayo, sige pakibasa nga. Acts 8:36-38. Sa Bible? Yeah, sa Bible. Gusto niyo basahin ko? Sige, Basahin mo na, sister. Basahin nyo na. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Okay. 38. 39 na to. 38 lang. Okay? Yung binasa nyo, sister, tingnan nyo yung Bible na binasa nyo. Meron bang 37 dyan? Wala. 37, 38. Oh. 37. 37. Walang 37? Wala. Bakit in-close? In-close yung number 37. Bakit kaya? 36 at taga 38 lang. Nawala yung 37. Oo, nawala. Saan kaya napunta? Nandun sa footnote. Yung mga ibang nasa footnote. Ewan ko sa kasi sa NIV. Ayun, meron sa footnote. Yung NIV kasi, sinunod yung isang old translation. Yung old translation, manuscript. Meron silang nakita, natagpuan kasi na manuscript na wala, pero walang verse 37. Pero yung mga ibang manuscript na discover nila, merong verse 37. Kaya nilagay na lang sa footnote. Pero sa King James Version, sa New King James Version, meron. Meron yun. Tingnan nga yung verse 37. Sa footnote, meron. Meron? Anong sabi niya sa 37? Oo. Sabi niya, if you believe with all your heart, you may. The eunuch answered, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Yun. Nakita nyo na yung confession niya? Oo. Yun. Kasi tinatanong ni Eunuch, sino ba ang nakakahadlang para mabautismuhan ako? Sabi niya. Then sabi naman ni Philip, kung ano yon? If you believe. Ayan, kaya kung hindi ka mag-believe, if you don't believe with all your heart, walang silbi yung baptism, para naligo ka lang without faith. Without faith, kung wala, kahit nag-baptize ka, wala. Kaya yung bata, kung wala siyang pag wala siyang believe, wala siyang faith, baliwala, useless.
Oo, kaya ang prerequisite diyan, sabi niya, you need to believe. And then after he believe, kinonfess niya ngayon. Anong sabi niya? I believe that Jesus Christ is, anong sabi niya? Son of God. The Son of God. Kaya nakita natin yung order doon. Faith, naniwala, and then Wala. nag-confess siya. Nag-confess bago nag-baptize. Oh, bago nag-baptize. Oh, yun. Faith, confession, baptism. Tapos, I believe. Oo, I believe. And then, Yan. baptize. Yan. Okay. Oh, ganun nag-confess si eunuch. Ito namang si Peter. Ano kayang sabi niya? Sa Matthew 16:16. Kasi tinanong ni Jesus, sino ba ako? Sa akala ng mga tao, sabi ni Peter, yung mga disciples, sabi nila, ikaw daw si John the Baptist na buhay. Sabi niya, yung mga iba naman, ikaw ay prophet, ikaw daw si Elijah. Sabi ng mga iba. Ngayon, sabi ni Jesus, kayo, sino ako sa palagay nyo? Then si Peter, siya ang unang nagsumagot. Anong sabi ni Peter sa Matthew 16:16? You are the Messiah, the Son of the living God. Oh, okay. Messiah. Yan, Messiah. Sa New King Oo. James, you are the Christ. Oo, sa yung ibang translation naman, you are the Christ. Yun ang sabi niya. You are the Christ. You are the Messiah, the Son of the living God. Ayan. Kaya nga sabi ko kanina, ano bang ibig sabihin ng Christ? Kasi akala ng mga iba, yung Christ, pilyedo ni Jesus. Hindi. Yan. Yung Messiah, yun yung Christ. Ano bang ibig sabihin? Bakit ini-emphasize nila yon? Kasi yung mga Hudyo, di ba naghihintay sila sa yung prophecy kasi merong promise na darating. Darating yung Messiah o Christ. Nang ibig sabihin, literal meaning, anointed one, yung Christ. Ibig sabihin, hari. Either pari or hari. Okay? Pero yung mga Hudyo, hinihintay nila yung pagdating ng hari. Na yung hari na yon ay he's going to establish a kingdom. Okay? At maghahari siya, yung Messiah. Okay? Hinihintay nila yon. Kaya yung mga disciples ni Jesus Christ, alam na nila na si Jesus siya yung Messiah na tagapagligtas, na magtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Okay? Alam nila. Kaya yung confession na yon ni Peter, sabi niya, you are the Christ. Ikaw nga yung Messiah. Ikaw yung hinihintay na tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin. Ikaw ang magtatatag ng kaharian. Ikaw ang maghahari. Yun ang sabi ni Peter. Oh, yun ang ibig sabihin na you are the Christ. Kasi yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala at nagagalit sila pag sinabi mong si Jesus Christ, siya yung hari. Oo, pero sina Peter, yung mga disciples, naniniwala sila na siya nga. Kaya lang ang paniniwala nila, literal na hari na maghahari, na magtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Yon ang hindi nila naintindihan. Ang katotohanan si Jesus Christ nga yung Messiah, yung hari na tagapagligtas at magtatatag siya ng kaharian dito sa lupa, pero hindi literal o physical na kaharian, kundi ano ang itatatag ni Jesus Christ? Kaharian. Anong kaharian? Ano yung tinutukoy niyang kaharian na itatatag niya? Ano? Church. Yon, iglesia. Kaya nga sabi
sabi ni Jesus after na sinabi ni Peter, sabi niya, oh yeah, ikaw Peter, ikaw bato. Ano? Pero sa pamamagitan ng rock na ito, upon this rock, sabi niya, I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. Sabi niya, at pagkatapos, sabi niya kay Peter, ibibigay ko sa iyo yung, ano yon? Pagkatapos na sinabi niya yon, susi ng, susi ni San Pedro, susi ng kaharian. Yon. The keys of the kingdom. Sabi niya, para kung ano yung mabubuksan mo dito sa lupa, mabubuksan sa langit. Kaya nga, akala nila, ibig sabihin noon, si San Pedro naging security guard doon sa sa langit. Oh, nasa gate siya sa langit na nakahawak ng susi at manok. Oh, pero hindi 'yon ang ibig sabihin ni Jesus, hindi. Oo. Hindi yon ang ibig sabihin. Nung sinabi ni Jesus na ibibigay ko yung susi ng kaharian, yung susi ng kaharian na sinasabi ni Jesus Christ doon, yung gospel. Di ba si Jesus, si Peter, yun ang nagsirang salita nung day of, araw ng Pentecost. Yung gospel, kasi yun ang susi para mabuksan ang langit. Oh, yun. Yung gospel, yun ang susi para mabuksan ang langit para sa isang tao na tatanggap kay Jesus Christ. Oh, kaya pag in-acknowledge natin si Jesus na Christ, ibig sabihin, i-acknowledge natin na siya ang, ano yon, maghahari sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin. If you confess that Jesus is the Christ, you are acknowledging and you are surrendering yourself sa authority and rulership of Christ. Siya na ang maghahari sa buhay ko. Siya na ang maghahari sa puso ko. Yon. The same as acknowledging that Jesus Christ is Lord. Hindi na ako ang masusunod. Si Lord na ang masusunod sa aking buhay. Kaya, you are the Christ. Anong sabi niya? The Son of the living God. Ibig sabihin, hindi ka tao lang. Ikaw ay Diyos. Son of the living God. Ikaw ay Diyos. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang maghahari sa puso ko. Yun ang ibig sabihin. So, yun pala ang ibig sabihin ng confession. Gusto si ate, ano yung gusto niyo mo? Okay, so let's continue. Let's continue. Si Marta naman, yun, pinapag-aralan natin last Sunday yata, yung Sunday school natin. Si Marta's confession. Kasi si Jesus, sabi niya, nung pumunta siya kay Lazaro, mabubuhay si Lazaro, sabi niya. Oo, mabubuhay siya pagdating ng araw, sabi ni Marta. Pero, do you believe? Sabi naman ni Jesus, do you believe? Sabi ni Marta, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of the living or the Son of God, sabi niya. Pareho yung confession din ni Peter, Oo, pareho yung confession nila. Kaya even in times of grief, Martha confessed her faith. Oo. Ito naman si Thomas. Paano siya nag-confess? Si Thomas. Ito ay matatagpuan dito sa John chapter 20, verses 27 to 29. Ito kasing si Thomas, absentee siya. Laging nag-absent. Kaya nung nagpakita si Jesus Christ, nung una, wala siya. Kaya hindi siya naniwala. Hindi ko makita, hindi ako maniniwala. Kaya nga, siya yung nagsabi na to cease to believe. Pero, second time, nagpakita na si
Jesus. Kaya dito sa John 20, verse 27 to 29, sabi niya, ilagay mo yung kamay mo dito sa aking, Kamay. sa aking, dito. Tagiliran. Tagiliran. Put your finger here, sabi niya. Yeah. See my hands. Tingnan mo yung kamay ko. Reach out your hand and put it into my side. To my side. Kaya, and stop doubting. Doubting. Believe, Thomas pala. sabi niya. Yan. Oo. Anong sabi ni Tomas nung nakita niya yung talagang, ano yun? Kwan ng pako, ano? Oo. Anong sabi ni Tomas? Naniwala siya. Nung nakita niya yung kwan, yung kanyang tadyang. Kwan. Sabi niya sa 28, Thomas said to him, My Lord and my... My God. Yun naman ang confession ni Thomas, My Lord and my God. Ibig sabihin, naniniwala siya na Jesus Christ is Lord, and he also believed that Jesus Christ is Lord and God. 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 Itong mga manalista, hindi sila naniniwala na Jesus Christ is God. Naniniwala sila na Jesus Christ is Lord daw. Pero hindi sila naniniwala na Jesus Christ is God. God. Kaya sabi nila, si Thomas kasi, sabi nila, nagulat nung nakita niya si Jesus daw. Nagulat daw siya. Kaya sabi niya, dahil sa kanyang gulat, Panginoon at Diyos. Hindi raw si Jesus ang sinasabi. Parang nagulat. Nagulat. Ay Panginoon, ay Diyos ko. Parang ganun daw sabi ni Tomas. Pero pag binasa natin yung 29, sabi niya, Then Jesus told him, Because you have seen me, dahil nakita mo ako, sabi ni Jesus, you have, believe. Yon. Hindi niya sinabi na, because you have seen me, nagulat ka. Nagulat ka. Hindi yun ang sinabi niya. Because you have seen me, naniwala ka. Naniwala ka. Kaya, blessed, yon. Blessed are those who have not seen and yet believe. Sino yung mga yon? Yung hindi nakakita pero naniwala. Tayo. Wala naman si Jesus. Yan. Tayo. Kaya mapalad din tayo, ano? Na kahit hindi natin nakita pero naniwala tayo. Okay. Kaya nakikita natin doon kung how they confess Jesus. Kung paano sila nag-confess. Yung mga sa Bible. Ngayon, liwanagin natin itong misunderstanding about confession. Para alam natin. Misunderstanding number 1. Or siguro number 2 na ito kasi sabi natin kanina, pag confession sabi natin, ang akala natin kasi, o akala ng karamihan, confession ay pupunta ka sa pari at mag-confess. Hindi yon ang sinasabi ng Bible. At wala tayong mababasa na ganon. Meron ba mababasa sa Bible? Wala, Wala kang mababasa sa Bible na pagka nagkasala ka, pupunta ka sa pari. Wala yun. Yon. Ang sabi ng Bible, pag nagkasala ka, pupunta ka sa Diyos at i-confess mo yung kasalanan mo sa Diyos. 1 John chapter 1 verse 9. Pero wala tayong mababasa na i-confess natin yung kasalanan natin sa pari. Okay, kaya hindi 'yon ang ibig sabihin ng confession dito. Yung confession dito, yung binasa natin sa sa Romans 10 kanina, Romans 10, yung confession na in front of the people. Ayan, confess with your mouth. Sabi ni Jesus Christ, if you confess, pag kinonfess mo ako sa harapan ng mga tao, sabi ni Jesus Christ. Okay? So, ikalawa,
yung confession, sabi naman ng mga ibang group, confession alone saves. Kaya, kahit wala ng baptism, as long as you confess, at naniwala ka doon, maliligtas ka kahit walang baptism. Okay, tama ba yon? Hindi. Pero yun ang karamihan ngayon. Karamihan. Kaya, napakadali kasi Kaya ako, kung pwede lang, gusto ko rin sana yon. Kaya, sasabihin ko lang sa mga tao, sinong gustong mag-confess at maligtas? Yon. So, i-confess mo lang. Kasi sa Romans 10, verse 9 to 10, yung binasa ni Sister Emmy kanina, meron bang sinabing baptism doon? Wala naman. Wala naman, pero merong salvation. Kaya nga, yun ang sabi nila. Wala namang mababasa na baptism doon sa Romans 10 verse 9. Kaya pwede na, kahit confession lang, kahit walang baptism. Kasi sabi naman niya, just confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and you will be saved. Paano natin ipapaliwanag yun? Kaya yun na ang naging batayan ng karamihan. Basta i-confess mo lang kahit walang baptism, pwede na. Yan. So, paano natin ipaliwanag yun? Sa ibang nakasunod sa Bible, mayroon naman talagang baptism. Baptism, okay? Yung mga iba, ibang nakasulat. Pero dito sa Romans 10:9, wala, walang mababasa na baptism. Okay, ito ipaliwanag ko. Makinig kayo, ipaliwanag ko ito. Yung pag-aaral ng Bible kasi, meron yung sinabi ko noon, yung figures of speech sa Bible. May mga figures of speech. Yung isa sa mga figure of speech sa Bible, merong tinatawag na synecdoche, pero yung pag-pronounce doon, synecdoche. Synecdoche. Isang Greek word yon, synecdoche. Ano ba yung synecdoche? Pag tiningnan nyo sa Google, yon, synecdoche. Ang sabi niya doon, yung a part will represent the full. Yun ang sabi niya. A part will represent the full. Okay. Ibig sabihin, binanggit mo yung isa, kasama na yung iba na hindi nabanggit. Naintindihan nyo yon? Kumbaga, isa para sa lahat. Lahat para sa isa. Yun ang synecdoche. Yun ang figure. Tingnan nyo yung sa Google, makikita nyo, it's a figure of speech. Yung synecdoche or synecdoche. Isang figure of speech yon na babanggitin mo yung isa, pero hindi ibig sabihin na binalimwala mo yung iba. Kung yung iba naman, meron sa Bible. Okay? Like for example, binabanggit sa Bible na God the Father, Diyos. Diba? Sa John chapter 17. God the Father is God. Pero hindi niya binanggit na si Jesus Christ ay God. Yon. So, ibig bang sabihin na hindi na God si Jesus Christ dahil hindi nabanggit? Hindi. Yon. Kasi, si Jesus Christ, binanggit din na siya ay Lord. Di ba? Jesus Christ is Lord. Ibig bang sabihin na dahil si Jesus Christ nabanggit na Lord, hindi na Lord ang God the Father? Hindi pa rin. Hindi pa rin. So, ibig sabihin, nung binanggit na God the Father is God, hindi ibig sabihin na hindi rin God si Jesus. Yun ang ibig sabihin ng synecdoche. Nabanggit lang yung isa, pero kasama yung isa. Kasama rin yung Holy Spirit. Di ba? Oo. So,
kagaya ng, ano pa yung example? Yung example, isa pang example sa Bible sabi ni Jesus Christ, go into all the world. Sabi niya, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Sabi niya, tatlo yung binanggit niya. Pero sa Acts 2:38, anong sabi niya? Repent and be baptized every one of you in the name of Name of Father. Jesus Christ. Jesus Christ lang yung binanggit. Oh, Jesus Christ lang yung binanggit. Bakit hindi niya binanggit yung Father and the Holy Spirit? In the name of Jesus Christ, sabi lang niya. Oh, Siguro, di na. Kailangan lahat na silang nagsulat. Ilagay lahat din yung yung kasama na kasi automatic na. Ang ibig sabihin, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, ibig sabihin, baptizing them in the name of God. Kaya nung sinabi niya, baptize in the name of Jesus, sabi niya, ibig sabihin, dahil si Jesus ay God, kasama na yung God the Father and God the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng synecdoche. Kaya kahit hindi nabanggit yung mga iba, kasama pa rin yung mga iba. Hindi nabaliwala. Kasi sa Romans 10, 9 to 10, meron bang nabanggit na repentance doon? Ano, meron ba? Sa Romans 10, 9 to 10? Romans, si kakadali. Yung Romans 10, 9 to 10, meron bang nabanggit na repentance? Wala. Di ba? Wala. Meron bang nabanggit na faith? Meron. Pero walang nabanggit na repentance. Kagaya ng, so ibig sabihin ba hindi na kailangan ng repentance? Kailangan. Kaya nga, like for example, in Mark 16:16, alam natin yon, he that believe, sabi niya, he that believe and is baptized shall be saved. Sabi niya, meron bang sinabing confession doon? Wala. Pero nabaliwala ba yung confession? Hindi pa rin. Hindi. Sa Acts 2:38, like for example, repent and be baptized. Meron bang sinabing faith doon? Wala. Pero hindi na baliwala. So, ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng synecdoche. Nabanggit sa mga ibang verses, pero hindi nabanggit doon sa particular verse, ibig sabihin, hindi baliwala. Ibig sabihin, lahat sila kasama. Yon, lahat kasama. Isa para sa lahat. So, ibig sabihin, kahit hindi nabanggit doon, we need to believe, we need to repent, we need to confess, we need to be baptized. Ito yung mga steps of salvation. Yon. Okay. At next time, kasi may connection ito yung confession, merong connection sa baptism ito, ipapaliwanag ko sa susunod. Hindi nabaliwala yung baptism. Okay? Ikatlo, pero sa outline natin, ikalawa kasi yung naikuan ko, pero ikatlo, ang sabi nila doon sa confession, ito yung malimit kong naririnig sa television. Yung ginagamit nila yung Romans 10, verse 9 to 10, na sinasabi nila ay yun daw ay sinner's prayer. Alam niyo yung sinner's prayer? Kaya sabi nila, as long as you recite the sinner's prayer, tama na yon, you will be saved. Yun ang sabi ng mga evangelist. Kaya nung narinig ko yun, kung minsan nagulat ako. Yun ang pagkaintindi nila. Yung Romans 10, 9 to 10, sinner's prayer. Yun. Ano ba yung sinner's prayer? Kalimitan sabi nila, yung sinner's prayer, parang prayer
prayer na, Lord, sabi niya, ako makasalanan at mula ngayon, tatanggapin, repeat the word after me yun eh. Oh, yung pastor sabi niya, okay, manalangin tayo. Ako makasalanan. Pero mula ngayon, tatanggapin ko na si Jesus bilang tagapagligtas. Tatanggapin ko na si Jesus bilang tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, hallelujah. Ligtas ka na. Yon. Ang dali ano. Yan. Pero yun ay sinner's prayer. Pero sa Romans 10, 9 to 10, prayer ba 'yon? Palagay hindi naman prayer 'yon eh. That is a confession. At wala tayong mababasa sa Bible, ano? Meron ba tayong mababasa na sinner's prayer that if you want to be saved, just recite the sinner's prayer? No? Wala. Ano? Wala tayong mababasa. Yan. Kung merong mababasa, yun na lang ang gagawin natin para hindi na tayo Pero wala kasi tayong mababasa eh. Yun ang problema. Kaya kung ano yung mababasa natin, yun ang paniniwalaan natin. Okay? So, and then ikaapat na misunderstanding, akala nila confession is only verbal. Yon parang magic na as long na binanggit mo yon, yung sinner's prayer o yung confession, ligtas ka na. Yon, verbal. Gusto mo sabihin, yung biblical confession, tinuturo ng Bible, ay una lips, sabihin mo, i-declare mo. Pero hindi lang 'yon, Hindi lang verbal, kundi dapat mula sa puso at isabuhay mo. 'Yon, isabuhay mo. Kasi kahit sinabi mo, pero wala naman sa puso mo at hindi mo sinasabuhay, anong sabi ni Jesus? Matthew 7:21. Matthew 7:21 ang sabi ni Jesus Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord. Yon, nagko-confess din sila, di ba? Hindi lahat na nagsasabi ng Lord, Lord sa akin shall enter into the kingdom of heaven. But, ano yon? Only the one who does the will of the Father who is in, ibig sabihin, isabuhay mo. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, i-confess mo, isabuhay mo. Okay. Kaya, the Christian's ongoing kaya yung confession, okay? Magsisimula yon sa conversion. If you decide na Jesus Christ is your Lord at you accept Him as your personal Savior, and then kinonfess mo na si Jesus Christ, tinanggap mo, nagbaptize ka na, pagkatapos nun, hindi yon ang confession. Hindi yun ang stop, tuloy-tuloy. Ang confession ay tuloy-tuloy. Okay. So it's an ongoing, nagiging lifestyle na. Kaya sabi ng Hebrews chapter 4 verse 14, let us hold fast our confession. Isabuhay natin yung ating confession. Sabi naman sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Si Timothy pala, nag-confess din siya. Tinawag ni Paul yung confession niya, good confession. Hindi lang niya sinabi paano siya nag-confess, pero sabi ni Apostle Paul, good confession. Yung good confession niya, anong sabi niya? Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life. Ibig sabihin, panindigan mo. Kung ano yung confession mo, pag sinabi mo, Jesus is Christ, He is the Lord, the Son of the living God, panindigan mo. Yun, isabuhay mo. Yun ang ibig sabihin.
Okay, now, kaya yung practical application, nandito na tayo sa conclusion, ano? We need to confess Jesus Christ boldly, ano? In the presence of other people. Never be ashamed. Oh, huwag kang mahiya. And if you have chance, to share the gospel, huwag kang mahiya. Let your confessions be supported by a faithful life. Hindi lang puro salita, kundi maipapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. That's why remain faithful to your confession hanggang tayo ay mamatay. Yon ang confession. Kaya napakahalaga at talagang napakalaki ang role ng confession sa ating kaligtasan. Okay, ngayon, any question? Ano, meron ba tayong tanong?